Grabing hiwaga ng dagat. Sa bawat sampal mo o alon na pumupunta dito sa dalampasigan ay parang ang isang pag-ibig na kung saan napakatatag at napakatibay. Dahil sa matinding alon at dahil sa matinding tukso, parang isang dagat at parang isang kastilyo na biglang guguho ang naipundar ninyong pag-iibigan at pagmamahalan dahil sa katulad nitong malakas na alon. Lagi na lang ako nag-iisa. Na lagi na lang ang kasama ko ay alon. Kailan ko kaya muling masisilayan ang aking mahal? Nandun siya sa malayo, na kailanman ay hindi ko agad matatanaw. Parang isang alon lang, na maraming pagsubok na pagdadaanan bago ko marating at makita ang aking mahal. Kumusta na kaya ang kanyang lagay doon sa kanyang ginagawa? Parang isang alon na palaging bumubuyo sa aking mga puso. At parang alon na laging pumupunta sa dalampasigan upang hagkan at tingnan ang kapayapaan ng mundo. Parang ang pag-ibig ko na palaging naghahanap kung kailan muling makikita ang taong mahal ko. At kung kailan muling masisilayan at mahahawakan ang kamay ng taong aking minamahal. Napakahirap mabuhay ng mag-isa. At sana, pagdating ng tamang panahon, ay makita ko na ang taong aking minamahal at sinisinta. Malayong lakbayin at napakalawak ng karagatan kung ating pagmamasdan. Bundok o karagatan man ang ating pagitan, ang laman ng puso ko'y tanging ikaw. Yan lang yung aking masasabi sa aking mahal. Kumusta na kaya siya doon sa kanyang pinagtatrabahuhan? At kung ako naman siguro, ang iyong ito laging nag-iisa, nakasama ang alon, na siya lang yung nagbibigay ng sigla sa akin sa pang-araw-araw na aking makikita ang hampas ng alon sa mga dalampasigan. Sana sa muli nating pagkikita ay kasama na kita na naglalakbay dito sa dalampasigan na ito. At sana makasama kita sa habang buhay. Hindi man lang niya ako naaalala. Nabakasakit sa akin sa pang-araw-araw na lagi ko siyang naiisip. Lagi ko siyang naaalala. Lagi kong kinukumusta. Pero ramdam ko na hindi man lang niya ako naaalala. Ay, ang hirap. Ano kaya talaga yung tunay na nararamdaman niya sa akin? Kasi ako, medyo nahihirapan na rin kung ano ba talaga yung nararamdaman niya sa akin. At ano ba talaga ang status ko sa kanya. Sa status na kung ako ba yung kaya niyang mahalin. Kung ako ba ay pasado sa kanyang pagkatao. Maraming naglalaro sa aking isipan. Marami ang mga taong nagsasabi sa akin na hindi tayo bagay. Pero lalaban ako alang-alang sa aking pagmamahal. Masakit mang isipin pero hindi ko alam kung dapat ko pa bang ipagpatuloy o ipaglaban ang lahat. Masyadong masakit para sa akin. Masyadong hindi ko nararamdaman yung pagmamahal or kahit nakaunting pagtingin mula sa iyo. Pero andito lang ako. Andito lang ako na maghihintay kung kailan ka babalik. At maghihintay kung kailan mo didinggin ang pag-ibig ko. Parang isang alon na lumalaban ako kahit alam ko at kahit alam ko na hindi ako masyadong sabi nga lang natin yung mananalo. Parang isang alon na humahampas sa buhangin na napakaraming buhangin na hinahampas ng alon. Pero andito pa rin ako.
Kaibigang Berador, Pastor, ba't parang tulala ka? may iniisip lang ang pastor. Ay, napakita pinagmamasdan doon. Iniisip ko lang ang taong mahal ko, pastor. Puso na naman. Yes. Ang lalim ng iniisip mo. Kasi nag-aalala ko, pastor, na hindi ko na nakikita yung taong mahal. Nasaan ba siya ngayon? Nasa sila po siya, nakalayo nila ang pastor. Pero hindi ko alam kung ano ba yung kalagayan ng puso. Bakit hindi mo tawagan? Tinatry ko pero walang signal dito. Sinangulang signal. Alam mo naman, bagong-bagyo, pastor. Ay, siya nga pala, no? Kaya ako nalulungkot kasi Wala nga signal. Eh, bakit? Ano? May problema ba? At kanina ang lalim ng iniisip mo, nakatingin ka sa malayo. iniisip ko kasi ano ba talaga ang status ko sa kanya. Ano ba ang usapan nyo nung huli kayo nagkita? Nung huli kami magkita, maganda naman yung ano namin pero hindi na naging update kasi nga pastor, nagkaroon ng bagyo. Marami na nangyari. Kaya naalala ko siya. Dahil sa bagyo. Pero ang panghawakan mo na lang, Berador, yung huli niyong pag-uusap. Kasi, Yun ang masakit, pastor eh. Wala kaming pinag-usapan na last about sa aming pag-ibig. pero, gaano ka kaseryoso sa kanya, kaibigan? 100% pastor ang aming pag-ibig. Kaya ako nalulungkot. Naglalakbay na lang ako sa karagatan tuwing umaga, tanghali, hapon para malipas-lipas yung aking nararamdaman. Kasi, kumakain ka ba? Nakain naman, pastor. Kasi inaalala ko rin yung sarili ko. Kasi malay mo, pagdating ng araw, dumating siya at mahalin niya ako. Uy, Besbe, ano yung dala mo? Package to? Package na para kanino? Ito, gawin ito ni Gingging. Magpapakasal ka na? Oo, magkakala ko. Okay. In-order ko ito sa, sa Maynila ko pa ito in-order. Congratulations. Oo, salamat. Mag-aasawa ka na pala. Alakarin ko na lang agad sa na Kuya Bal. Para sa ganun ay wala akong dala sa sakyan eh. Kahit umuulan, lalakarin mo na lang. Oo, walang ganun talaga. Ay siya. Nakarin ko na lang siguro. Oo. At yun ay, ano naman pala, pang kasal mo pala yan. Oo. Saka na nigingging. Oo. Para naman sa Kinuha mo siya dyan. Ano? Hindi naman, may plastic naman yan. Oo, may plastic naman siya. Oo. Maganda naman ang packaging niya. Kaya nga eh. Ay. Punta lang ako. Sige, ingat. Congratulations ulit.
Yan, Ate Tess, kumusta yung palayan po ninyo? Naku, sis, mahina sa ngayon eh. Kasi bumabagyo, umuulan, kaya mahirap po mag-harvest. Ay, mga nakailang harvest po ba kayo? Mga 10 kabanis pa lang, siguro yun. 10, buti ka nga, nakasampu. Kami, pangalawa pa lang. Ito, naabutan kami ng bagyo ngayon. Kasi kami, bago mag-ulan, may nakunti na kaming na-harvest. Buti Ate Tess, maglumi muna tayo. Sige ba, mas masarap yan dahil umuulan-ulan ngayon. Kuya, pa-order nga po ng lumi. So, kailan kayo matatapos tong bagyong to, Ate Tess? Malapit-lapit na lang yan kasi ilang araw na eh. Kaya pwede na naman tayo ulit mag-harvest yan, sis. Magtanim na naman tayo ulit. Sana hindi abutin ng bagyo ulit, Sana nga eh. Pangit talaga ng panahon. 2 araw na to. Tuloy-tuloy. Ganun talaga sis. Ano na lang tayo, maghanda-handa na lang tayo tuwing may panahon na tag-araw. Yan na lang talaga ang maganda nating gawin. 2 nga pong lomi, kuya. Tikman natin yung lomi dito kasi sabi daw nila masarap daw tong lomi dito. Oo, sige, tikman natin. Hindi lang kalahati dyan. Hindi yata pwede kalahati dyan, Ate Tess. Ay sige, ubusin na lang natin. Ito, Ate Tess, sa'yo. Ito yung Ate Tess. Ito daw yung nagpapasarap dito ay. Kalamansi ang nagpapasarap, Ate Tess, sa sabaw. Lagyan mo ng kalamansi. Hindi ako mahilig dyan sa mga ganyan-ganyan eh. Pero masarap naman siya Tapos lagyan mo ng sili. Ay, hindi rin ako mahilig magsili, maanghang. Ito pala mahilig dyan, Ate Tess. Oo. Ito, Ate Tess, bawang. Ay, oo. Pwede yan. Masarap yan, bawang. Lagyan mo. Yung sili. Maano nga ako, Ate Tess? Mautang ako sa Coop, Ate Tess. May ano ka ba doon? Pwede kaya makautang doon? Bakit? Magkano ba yung uutangin mo? Pang ano lang po, pang tanim. Magtatanim ulit pag matapos na tong bagyo. Parang may kakilala yata ako dyan eh. Sa may Co-op, Ate Tess. Oo, sige, i-remind ko sa kanya kung meron pa silang pondo. Oo. Kasi lugi yung pangalawang harvest ko, Ate Tess. Hindi kaya sa pagtatanim ulit. Mga 10,000 din yan siguro ang mautang mo. Alam mo, sis, kung ako lang meron ngayon, pautangin kita. Kaso, siyempre, pareho tayo na nagtatanim lang, pareho yung sitwasyon natin. Mabuti nga ako may kunting-kunting tinatago, sis. Kasi, kailangan talaga natin, tuwing may ulan, may paghahanda talaga. Kaya kailangan mag-save din tayo. Ako kasi, Ate Tess, hindi ako nakahanda ay. Kaya uutang ako sa Co-op. Pagkatapos natin dito, pupunta ako sa Co-op. Ikaw, Ate Tess, saan ang punta mo? Gusto mo nga, sasamahan kita. Samahan mo na lang ako, Ate Tess, sa Co-op. Kasi wala naman akong lakad at medyo may time naman ako na samahan kita. Tingnan natin doon sa kakilala kong nasa Co-op. Samahan mo ako, Ate Tess, ha? Oo. Sige. Medyo pagpapalain tayo ng Panginoon yan ngayon.
Ano, Ate Tess? Gusto mo ng itlog? Masarap din yan, may itlog. Naku, hindi na po. Kasi tama lang to. Nagtitipid tayo eh. Okay At na saka tayo. nagda-diet ako Sige, ililibre man kita, Ate Tess. Libre ko yung itlog. Lalagyan natin para ano, para mabusog na busog. Pwede naman siguro. Kaya lang, paulit ko na lang. Pauwi mo na lang. Gutom na ako yung uhaw pa. Saan kaya may pagkain dito? Gutom na ako. Uhaw na ako eh. Kaya may makakain na dito. Nagugutom na ako. Baka pwedeng makakain dito. Ate Tess, magpapatanim ako. Yung tauhan mo ba, magkano yung ano mo ba? Bayad mo yung arawan. Ay, ang arawan ko sis, binibigay ko sa kanila kasi naawa naman ako. Yung tama lang na hindi sila dihado, binibigay ko sa kanila is 700. 700. Oo. Eh, mahirap na sa sitwasyon din nila, init, ulan ang nangyayari sa kanila. Siyempre, at least kung 700, may pambili din sila ng mga pangsuporta sa katawan nila. Ano yon, libre na kain, Ate Tess? Minsan, Tanghalian? oo, minsan pagka yung malaking blessing ko, Ate, pwedeng makiupo dyan? Sa ano mo? sige po man. Salamat. Gutom na ako eh. Yan, lagyan mo din po ng kalamansi. Salamat. Yung ano, sili at bawang. Ay bro, bakit? Saan ka pa galing? Ano po, ginawa kong package? Ba, medyo mabigat-bigat din yan bro ah. Opo, hindi naman po ang kabigatan pero okay lang na ano. Package to. Ano yan eh? Gown yan. Gown? Para saan po yan? Papakasal na kasi ako para kay Dingding yan. Oo. Ay, magpapakasal ka? Oo. Ay, Kaya, nagtitipid ako. Salamat ate. Congrats po, business. Kailan po yun? Ngayong Mayo na eh. Kailangan magtipid kaya ganito Sa na lang. susunod na taon? Oo, sa susunod na Saan taon. ba ang ano doon at pwede kami mapunta? Atin lang pa kasi medyo ano pa yung ano eh. Medyo matagal-tagal pa naman, ilang months pa naman. Kaya pag-iisipan ko muna kung saan talaga yung binyo. Ito pala kayo galing te. Dito, nag-ano kami ng palay namin kasi kaka-harvest lang ay lugi nga kami. Si Ate Tess, okay lang kasi Opo. maganda yung ani niya. Mukha namang mayaman si Lola. Ako kasi lugi ako kaya nagpapatulong ako sa kanya. Hindi naman bro mayaman. Yung kasi siyempre kailangan sa buhay, kailangan ay marunong ka. Kaya lang bro ang ginagawa ko. Kaya pag ikaw nag-asawa ka bro, Opo. kailangan mo magtipid para din Opo, sa okay. kinabukasan ng anak mo. Kaya nga ako, ito na lang yung ano ko eh. Bago naglakad na lang ako la. Kasi nga, ano ko. Yan pa yung tanghalian mo? Oo, tanghalian ko na to. Bago yung pamasahe ko dito sa package ko, inano ko na, tinipid ko na kasi para sa kasal namin. Ay, grabe. Dapat lang talaga bro. Kailangan Hindi lang talaga, magtiis-tiis sa panahon lang ngayon, yun. kailangan magtipid talaga, matutong magtipid. Matikman ko nga muna ito kay kuya na Sige, ano. kain ka muna. At aanihin mo rin yan Brad kung Oo. anong na nagtitipid Pero ka. tama bang magpakasal na ako ngayong Mayo? Sa palagay nyo lang. So, ikaw Ate Tess, siguro, Brad, ano, maganda yung girlfriend mo. Maganda naman talaga sa maganda. Taga saan ba yun? Nasa Singapore siya. Nasa Singapore siya ngayon. Layo pala, no? Ay, kailan ang uwi nun? Baka April or April. Baka umuwi na siya. Gawa ng kailangan naman
mag-process pa rin ng mga papers. Ganun. Mabuti pala bro, may trabaho yung magiging asawa mo. Oo naman, meron naman trabaho. Kaso ako walang trabaho eh. Kaya nahihiya din ako. Okay lang sa kanya na ikaw walang trabaho, siya nagtatrabaho. Nakapag-usap naman na kami, pero sabi niya sa akin kung ako na yung mahahanap ng trabaho kahit siguro magtubigan, magpalayan, pwede. Wala naman siyang pinipili. Eh, paano yan, Brad? Pagkatapos ng kasal nyo, mag-i-stay muna siya sa Pilipinas. O Yun ang usapan namin na dito na siya sa Pilipinas. Kailangan din namin magkabibi. Siyempre kung aalis siya, di ba? Kasi Brad, parang may edad ka na rin. Oo, medyo may edad-edad na rin ako. eh, kaya mo bang buhayin? Kaya mo silang buhayin? Eh, wala kami mga, wala kami trabaho. Di ba magsisikap naman ako, ate? Magsisikap naman ako. Kung medyo may dalang pera, pagka di ba, kinasal kayo Brad, pagka maraming magbibigay sa'yo ng blessing, isave nyo, para mag-iisip kayo kung ano ang business na karapat-dapat. May bahay na kayo. Wala pa rin po kaming bahay. Kasi yan talaga ang una, pag mag-asawa, di ba, sa ate Ted? Kailangan may bahay ka. Yun nga sabi sa akin, magbahay ako pero inuuna ko muna itong gawa ng in-order ko na kagad dito para sa kasal namin. Ay, inuuna mo yung gown. Para dire-diretso na ba? Basta, Brad, next year, invite mo kami ha. Opo, Saan ba yung binyo para kami na lang ni Ate Tess ang mapunta? doon lang sa transient ni Kalinga Prab. Alam niyo ba yun? Natin yung Ate Tess, ay pwede ka namin matulungan Brad. Friendship Ah, Kalinga Prab. opo. Oh, sige. Basta mayo po, wala kaming gaanong ginagawa. Ibig sabihin, dito ko lang kayo matatagpuan. Dito lang. Pwede ka po namin puntahan doon sa transit. Basta po, ibigay mo lang sa amin yung yung telephone number mo. Para ipakontakin ka po namin. Tutulungan ka po namin, Brad. Gusto mo maging ninang dito si Ate Tess? Kaya na Ito ba kami yung palayan dyan? Kaya po, yan pa. Sa kanya yan. Mayaman na, no? Siguro, mahal sa kanina yan. Baka pwedeng makaano dyan na kahit isang sakong bigas ano. Hindi ko gawin ninang ako. Brad, Oh. saan ba galing yung bit-bit mong gown na yan? Eh, maulan. Layo-layo ng nilakad mo. Ano yan, Tel? Libre yan? Binigayan ni Ma'am Susan Vergara? Ay, libre pala Oo, yan. kaya nilakad ko na lang. Ang bait Gown naman. ito, gown, oh. Ang bait naman ng ninang mo yun. Oo, magiging ninang ko. Sabi ko, magawin ko na lang siyang ninang. Kaya pinagawin niya ako ng gown. Kaya nilakad ko na lang talaga yung papunta doon kasi nga wala man akong sasakyan na magamit. Wow, Ate Tess. Wow, ang bait naman ni Ma'am Susan Vergara. Oo, laking tipid sa akin po nito kasi magkano na ito po sa pagka bibilhin ko. Ay, mahal ang gown. Mga Mahal talaga. 2,000 yan. Ay, hindi lang 2,000. Hindi lang. 5,000 ano? Imanay mo kung maganda yan. Nasa 20,000 yan. Depende sa... Ay, Ito oo. daw po ay isang lang, isang trahe lang. Laki nito. Mahal yan, Brad. Opo, isang lang to gown. Pero sige, Mare, nakaalis na tayo. Brad, bro. Oh. Maalis rin ka na namin. Dilibre na Ay, salamat naman po, Ninang. Ay, Ninang, ko natawag sa inyo. Opo. Ninang na. Nga po, ililibre niyo na ako. Kasi nga baka wala kang pamasahe ay baka. Ayan, sige po. Ay, salamat po. Ingat po kayo. Kaya ingat ka and good luck sa kasal mo. Opo, salamat. Basta dito na lang po kayo i-invite. Dito lang. Sige po, salamat. Salamat. Salamat po. Ay, salamat. Libre din. Wala kayong tubig, kuya? Para may para maalis yung uhaw ko.
Ayan guys, mga kalingama, kasalukuyan na
VSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. Bakit? Una, nakakatulong upang mapanatiling malusog ang ating puso. Pangalawa, nakakatulong upang mapanatiling healthy at malakas ang ating katawan. Pangatlo, nakakatulong upang makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Mga pangunahing sangkap nito. Number 1, mangosteen fights cancer cells. Cancer sa suso at colon. Maiwasan ang sakit sa puso at stroke. Number 2, collagen, pampalakas ng buto at ngipin. Gamot sa may arthritis at rheuma. Panginginig ng kamay, tuhod at likod at baywang. Number 3, green tea extract. Nakakatulong sa puso. Lower blood pressure, lower blood sugar. Number 4, green coffee bean. Pampababa ng timbang. Antioxidants. Number 5, barley powder. Anti-aging. Pampababa ng cholesterol. Prevent anemia. Supports kidney function. Boost immune system. Number 6, L-carnitine. Pampasexy. Tanggal bilbil. Number 7, stevia. Pampatamis. Number 8, Garcinia cambogia. High cholesterol level. Antioxidant. Burning fat. Number 9, psyllium husk. Good for the stomach. Good for diabetes. For more information and orders, you can text or call Kuya Val at contact number 0929-113-2469. BSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. Ito ang palatuntunang tunay na lingkod bayan. Ang programang tututok sa kapakanan ng mga mamamayang kapos sa kapalaran. Si Kuya Val Santos Matubang, ang inyong katuwang. Si Kuya Val, kasangga sa kahirapan, kaagapay sa kalusugan, kakampi ng mga inaapi. Magbibigay pag-asa sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa buhay, sa mga batang biktima ng kahirapan, sa mga matatandang napapabayaan. Si Kuya Val, ang inyong sandigan. Val Santos Matubang, sa palatuntunang lingap sa mahihirap.